para din kayong magulang ng mga estudyante na yun. Lalo na nung Build pandemic. Definitely po. Look. Kasi kami na po ang nag-effort na Strong. punta sila sa bahay para maibigay yung module. Ready na? Hindi niyo papasok yung module sa bag? Para mas maintindihan ko ang kalagayan ni Teacher Maricel, sinamahan ko siyang magbisikleta sa isa sa kanyang mga home visitation. Grabe. Mahirap na nga bumalanse. Meron pa nga bit-bit na module si teacher. Maliit yung helmet. Hindi ka sa ulo. Careful! Ako natatakot kay mami. Natatakot ako kay mami. Sanay na, sanay. Grabe, o naman siya, oh. Talagang may hawak sa Guys, it's kaliwang not kamay ng out. module. Yun. Hindi naman po kayo, no, dito, natatakot sa mga kotse pagka nagbibisikleta. Jimmy, Yung barangay lang po. Okay naman. Sa highway, Sa highway ako. nakatakot. Nakakatulong sa kalusugan ang bisikleta, pero kapag may mga nakaharap sa daan, naging delikado ang biyahe. O, teka. Yan lang. Pagka marami obstruction sa daan, ano yung problema? Sanay si Teacher Maricel bumalanse at pumedal. Malaking tipid ang bike hindi lang sa pera, kundi pati sa oras. 9 po, lumalabas ako ng school. Balik na ako ng 11. 2 Ganun. hours. Opo. Ay, noon naglalakad. Pero nung may bike na, less than 1 hour. So tipid oras din pala sa inyo. Opo. Stop na po tayo dito. Ay, ito na. Yung isa pa na challenge kapag ka may bike ka, na hindi na papansin na lahat, yung bike parking. Kasi uso din yung nakawan na bisikleta. Kaya ano na lang, may katiwala dito si Miss Maricel. Kaya rin po rin kasi siya. Kaya rin, isa rin sa... Iiwan natin dito kasi may lalakad tayo papunta na sa dagat. Pumasok kami sa isang eskinita. Ito ang nilalakad ni Teacher Maricel, maihatid lamang ang mga module ng isa sa kanyang mga estudyante. Ganito po yung papasok sa bahay ng isang student. Grabe. Kasi Bilib ako sa inyo, teacher. Bisitahin natin yung estudyante ni Teacher Maricel para mapayuhan natin na mag-aaral na mabuti. Tenten, where are you? Ayun po si Tenten. Christine John. Hi, Tenten. Yayay. Ito nag-alaga. Yung mami po niya, o Tenten. Ito yung module po niya. Almost done. Oh, grabe si teacher. Alam mo pa, medyo hawak lang niya, parang babay ka. Andito na yung mami. Ay, ito yung mami. Sakto naman na dumating ang nanay ni Tenten, galing sa trabaho, kaya nagkaroon kami ng maikling kwentuhan. Copycat. Ano trabaho natin, Nay? Dito kayo. Di ba nagtitinda ng rotas? Ano hanap buhay na ni Mister? Barangay tayo. Tanod pala. Maayos ba mag-aral to si Tenten? Oo. Ano mo masasabi niyo kay teacher na talagang nagbabike pa siya pupunta dito? Kapait. Nasipag, galing nga, no? Ganito lang kasimple yung buhay dito. Meron ka lang ganyan. Ano ba tawag dyan? Yan, ginagamit ba yan sa bangka? Basta floater, meron kang pamalo, sinasakyan nila, tapos para sila sa surfing. Ngayon katuwaan dito sa La Union. Sa kwentuhan namin ni Teacher Maricel, ipinagtapat niya na kung minsan, hindi na niya natututukan ang sarili niyang mga anak. Gaano kahirap para sa inyo yung kayo ay inaalagaan ng mga estudyante? At the same time, meron din kayong anak. Yun, ang malaking adjustment. Sabi nila, kung anak ka ng teacher, swerte sila kasi matututukan. Pero that's a big no. Yung sa eldest, she can manage kasi grade 6 na siya. Online kasi sila. Tapos yung grade 2 ang inano ko, kasi kailangan mong i-explain yung lesson nila. Sa grade 2, so ang ginagawa ko na lang po, gabi kami nagka-class. May evening class kami, Saturday class, Sunday class. Para sa mga anak, ganun po. Ngayong simula na ang face-to-face classes, pahalagahan natin ang ating mga guro para sa mga kagaya ni Teacher Maricel.
Saludo po ako sa patuloy niyong pagpedal para sa kinabukasan ng kabataan. Sa Luna, La Union, nakita namin ang bahay na bato. Gawa ito sa mga malalaking batong tinatangay na malalakas na alon sa dalampasigan. Pati sculptures dito, gawa sa malalaking bato. Ever since time immemorial, ganun na siya. Puro